Blessed evening to everyone and welcome to our midweek worship and prayer. Kamusta po ang lahat? And we would like to welcome our visitors. Meron po ba tayong bisita tonight? For our brethren who invited our visitors, please send their names using your chat box para maka-acknowledge po natin sila. Before we start our worship celebration, everyone to open your camera and to keep your microphone on mute. Let's prepare our hearts and minds to worship and glorify our God. Mic test, mic test. Okay na po ba yung volume ko? Rinig na po ba? Mahina ko yan. Rinig, Brother Bon. Medyo Malakas mahina ba? na pero dinig. Dinig na. Okay. Sige, lalakasan ko na lang. Okay. Thank you, thank you. Let's have our opening prayer. Let us pray. Father God, we praise you and glorify your mighty name on high. Father, as we come before you in the name of Jesus, we declare that you are God and earnestly we will seek you. Tunay nga po na answer, your prayer is limitless. Your grace is overwhelming and your love is never failing sa lahat ng pagkakataon. We come before you in humble heart as we ask for forgiveness. Lord, sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, purify our heart and lead us to walk in your way sa araw-araw. Come dwell in each of our hearts, equip, comfort, and teach and inspire us as we listen to your words and learn more about your majestic ways. We commit and lift up to you, Lord, sa mga gawain ito, including the Wi-Fi connection ng bawat isa at patuloy po kayo ang itaas at maging sentro ng gawain naming sagbing ito. We pray for Pastor Dennis Rodriguez as he delivers. Kayo na po ang bahala na magsalita para sa kanya at maipahayag ang nais mong iparating sa bawat isa. Gayon din po sa aming praise and worship ministry at sa lahat ng ministries na kumikilos para sa iyo, Father God. We entrust to you this worship celebration in mighty name of Jesus. Amen. Let's call to worship po to be led by our worship ministry team. Magandang gabi po sa ating lahat. Tunay nga po na napakagandang pagkakataon na tayo ay magsama-sama magpuri sa ating Panginoon. Tayo po ay tumawid. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa ating kamay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Panginoon, araw-araw po
kagubatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Napaka-swerte po namin na meron kaming kilalang Panginoon na napakabuti. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon sa kanyang presensya. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming
Jesus God, kagaya ng aming inawit, Panginoon, noon, ngayon, at magpakilanman, Lord, Ikaw ay tapat, Ikaw ay dakila, Ikaw ay mabuti, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na itinataas namin sa iyo ang aming mga awit, aming mga puso, Panginoon, na nag-uumapaw, Lord God, ng pasasalamat, Lord God, at papuri sa iyo, Lord God. At sa oras pong ito, Panginoon, patuloy na tinataas po namin sa iyo ang bawat isa, Panginoon. Naririto po ang iyong mga anak, Lord God, ang buong FCC Dubai family, Panginoon. Dumudulog po kami sa iyo, Panginoon, sa panalangin ito, Lord God. Ibinababa po namin ang aming mga sarili, Lord God. Patuloy mo pong siya sa atin, yung aming mga puso, yung aming mga buhay, Lord God, sa lahat po ng aming nagawa, Lord God, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, na hindi po naging karapat-dapat, Panginoon. Lord, we pray na pakalinisin mo po ang bawat isa, Panginoon, na sa ganun, Lord, maging karapat-dapat kami, Lord God, na humarap sa iyo sa oras pong ito, Panginoon, na maging karapat-dapat, Lord, na magtaas kami ng aming mga puso at mga buhay sa iyo sa oras pong ito, Panginoon. Lord, we pray na patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, simula pa lang, Panginoon, hanggang sa matapos ito, Panginoon, ang bawat bahagi ng gawain ito, Lord God, ay makapagbigay lamang ng karangalan sa iyo, Panginoon, ng papuri sa iyo, Lord God. At dalayan po namin yung mga kapatid namin, Lord God, na mag-join pa lang, Panginoon, ingatan mo po sila. Ang bawat isa na narito, Panginoon, patuloy na katagpuin mo, Lord, yung bawat isa, Panginoon, na nawa, Lord God, sa aming pagsasama-samang ito, Lord God. Ikaw po ang mapapurihan, Lord God. Ikaw lamang po ang mataas, Panginoon. At sa oras pong ito, Lord, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, yung aming po mga panalangin, Panginoon. Sama-sama po kami bilang isang pamilya, Lord God. Tinataas po namin sa iyo ang healing and recovery from mild stroke ni Tatay Ernesto, Panginoon, Lord God. Alam mo po, Panginoon, eksakto yung kanyang kalagayan, Lord God. We pray for your intervention, Panginoon, sa mga results ng kanyang MRI, Panginoon, na hindi po masyadong maganda, Lord God. Alam po namin, Lord, that you are in control sa buhay po ni Tatay Ernesto at ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Comfort them, Lord God. Dalayan po namin yung healing and strength and recovery, Lord. And gayon din naman, Lord, si Tita Puring Kalong, Panginoon, ang tita po ni Jella, Lord God. We pray for healing from pneumonia, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, yung patuloy na kagalingan niya, yung financial provisions mo, Panginoon, para sa kanya at sa kanya kang mga medical expenses, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siya mag-provide, Panginoon, para sa bawat pangangailangan niya, Panginoon. Gayon din naman, Lord, ang healing and recovery for KPE, Lord. For Sela, for Kuya Rachel, Panginoon, na nakakaranas ngayon ng influenza A, Lord God, at sa mga kapatid pa namin, Lord, na hindi po maganda yung pakaramdam, Lord God. We pray for healing sa bawat isa po sa kanila, Panginoon. Dalayan po namin yung kagalingan na patuloy na mag-umapaw, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord God. We pray din po for healing, Panginoon, kay Kuya Voji Fernandez, Panginoon, Kuya po ni Choi, Lord God, na currently, Lord God, ay intubated, Lord, dahil sa kanyang kasakitan, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na batid mo po yung kanyang kalagayan, yung kanyang pong condition, Panginoon. Dalayan po namin na mag-stabilize na po yung kanyang pong condition, Panginoon. Dalayan po namin yung comfort mo para sa kanya, sa kanyang buong pamilya, at lalo tigit, Lord, yung provision mo, Panginoon, for him and his family, Lord God. Hawakan mo po sila, Panginoon, at nawa, Lord, ang bawat isang kapatid namin na nangangailangan ng kagalingan, Lord God, ay makasumpong, Lord, ng kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Kaya din naman, Lord God, ang comfort mo po para sa buong Marcelo family, Panginoon, as they mourn, Panginoon, for the passing of their Tito Enteng, Panginoon. Dalayan po namin na yakapin mo po ang bawat family member ng buong Marcelo family, Panginoon. Lalo tigit, Lord, si Tita Carol, Lord God, Marcelo, at ang buong pamilya, Panginoon, ng Marcelo, Lord God. Na Lord, sa naranasan nilang pagkawala ni Tito Enteng, Lord God, maranasan nila, Panginoon, yung pagyakap mo sa kanila, yung pag-ibig mo, Lord God, yung pag-comfort mo. At nawa, Lord God, gamitin mo yung panahon na ito, Lord God, yung sitwasyon na ito, Lord God, nang sa ganun, Lord God, makita nila na kailangan kanila sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga panalangin, Lord God, na hindi nabanggit, Lord God, ang pangailangan po na aking mga kapatid, Panginoon, ang kagalingan, may mga kasakitan, Panginoon, Lord God, yung pag-iingat mo, proteksyon sa bawat isa, sa amin at sa aming buong pamilya sa Pilipinas, patuloy namin tinataas sa panalangin, Lord God, yung mga nangangailangan ng trabaho, Lord God, yung financial provision na dinadalangin na aking mga kapatid, Panginoon, Lord, patuloy na kayo po ang siyang matagpo, Lord God, ng bawat pangangailangan, Lord God. At minsan pa, Lord, tinataas namin sa iyo ang bawat kapatid namin na naririto sa Zoom meeting na ito, Panginoon, na patuloy, Lord, na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. Maranasan namin palagi yung pagtatapat mo, Panginoon, sa oras pong ito, sa bawat araw ng aming pambuhay, sa amin at sa aming buong pamilya, Panginoon, patuloy na maranasan namin palagi yung pagkilos mo, Panginoon, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil patuloy na
ikaw ay tapat at hindi nagbabago, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang aming papuri, ang aming pasasalamat ay patuloy namin itataas sa iyo, Panginoon. Ang aming mga puso, Lord God, ay patuloy namin ilalagak sa iyo. Ang aming pag-asa, Panginoon, ay ikaw. At tunay nga po, Lord, na sa oras na ito, madakila ka, mataas ka, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas po namin sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Maraming salamat po, Sir Dennis Gutierrez. Since wala po tayong mga bisita ngayon, we will proceed to our announcement. Meron po tayong photo shoot ng mga board members. Okay? Actually, yung nakalagay na date dyan is November 4 and 25. Correction lang. This week na po. That's this Saturday na po yan, November 11. Okay? Ulitin ko lang po, hindi po November 25 yung second part, kundi this Saturday na po sa lahat ng mga board members, magsuot po tayo ng proper attire at saka yung nakalagay dyan na yung color sa men's at saka sa women's. Ganyan po, mag-prepare po tayo. Okay? Meron po rin po tayong BS Pictorial 2023 that is entitled Driven, Determined and Destined. Meron po tayong mga schedule, I guess nakaset na po yan sa ating sa multimedia at sa ating sa team at saka mga BS leaders po kung when po yung mga date. Just make sure lang na present at saka safe. Keep safe po. Keep safe po tayo kasi marami pong mga kaya nung influenza, medyo rampant siya ngayon. Okay? Next po, yung kulay po, yung theme, yung color theme natin ngayon is yung ganito na kulay. Pili lang po kayo kung saan po yung gusto ninyo sa inyong BS Pictorial. And then sa details po, meron po tayong counterflow to be led by the Abu Dhabi counterflow team. Actually, napakaganda po nitong counterflow. They are a group of youth, young people sa Abu Dhabi. I experienced this one and they are really not talented pero iba sila. Iba yung kuan nila. Like napakaganda, napaka basta meron silang mga activities na ma-enjoy nyo talaga. Like they are one team. That would be on December 15 to 17. Ang registration po is if Abu Dhabi ka 200 lang, if outside Abu Dhabi Emirates that is 320. Paki-coordinate na lang po dito sa link at saka dito sa itong picture na to, i-scan po natin and direkta na po yan doon sa ating sa registration. Okay? Let's proceed to our testimonies. Ito, exciting to. Ay, nako. Baka sino pong tinatawagan ko po yung mga gusto pong mag-testimony na mag-unmute lang po sa kanilang mic at saka let's listen po. I'm sure marami pong mga nangyari sa atin this week sa bawat isa and let us know. I'm sure God is with us always in a different way, but still the blessings is pouring upon us. Anyone po, anyone. Okay, sige, pangunahan ko na. Ito ata yung ko. So, presider, ikaw mo sa testimony. Hindi, biro lang. I praise and thanks the Lord. Siguro yung mga plans namin, especially this December is very exciting. Lalo na yung pinakakuan talaga namin, yung mga parents namin is nakabook na to come here next month. Kaya
lugod na lang yung pasasalamat namin kay Lord na matutuloy siya. At least nakapunta sila dito, maipasyal namin sila, and sana successful, tuloy-tuloy lang yung kanilang pagstay safe and good health lang. Ganun lang siguro yung prayer ko. But right now, nakakasado na po, like ticket nila, yung mga requirements nila is all set na. Tapos sila na rin, preparing na rin sila sa kanilang mga gamit and all. Ah, Yun siguro yung pinapasalamat ko. Anyone po? Ah, I'm sure mayroon dyan. Nahihiya lang. We are willing to listen po. We are like open. Ah, Baka hindi kayo makatulog mamayang gabi. Share with us. Ako. And, okay. Thank you. Ayun, I praise and thanks God. Nakita niyo naman siguro yung post ko, hindi lahat pala. Na dumating na yung kapatid ko. I was, alam mo yung deep inside, I was praying. Kasi hindi madali yung process ng pagpunta niya dito. Lahat unexpected. Basta nag-pray lang ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung plano mo to, na papuntahin siya dito, alam ko, maghahanap ka ng paraan. Pero nung time na flight na niya, pagdating niya sa immigration, hindi madali kasi parang alam mo yung candidate na siya para ma-offload. Kasi pinapunta na siya sa immigration office, tapos may pinapirma sa kanya, ang dami daw pinakuan sa kanya, tapos tinanong pa siya, ang dami daw tinanong sa kanya. Alam mo yung, pero kasi nagchat-chat kami, sabi na lang niya, manang ipag-pray mo ako na iaalaw ako nila. Pero sa isip ko parang, Lord, hindi ako kinakabahan, pero parang may kuan sa isip ko na parang, ano ba yan, parang hindi ata makakapasok yung, alam mo yung hindi makakalipad yung kapatid ko kasi parang, ayun, parang wala kasi siyang affidavit of support. Kasi nga yung sa salary ko, yun lang ang sinabi lang, nag-prepare lang ako ng invitation letter sa kanya. Tapos alam mo yun, ang sinabi lang din niya, babalik siya kasi mag-aaral siya sa January. Buti na lang na, alam mo yun, na allow pa rin siya. Pagkasabi talaga niya na, kasi pumasok siya doon 1:00, nakalabas siya 3:00 na. Dalawang oras talaga siyang pinahintay doon. Tapos nung sinabi niya sa akin na manang parang nakapasa daw siya. Alam mo yun, grabe ang tuwa ko. Praise God. Ang dami kong sinabi. I praise and thanks God na alam mo yung iba talaga si Lord pag siya na ang pagplano na niya. He will never fail us. And He's always amazing. Praise and thanks God. Binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat, Shiba. Praise the Lord talaga. He works in a mysterious ways. And welcome to Dubai. Sana makabisita siya. I'm sure makikita namin siya sa church, sigurado yun. And then we are excited to meet her. And again, welcome sa Dubai, sa kapatid mo, Shibs. Okay, sino pa po? Sino pa pong merong Thanksgiving po dyan?
Kuya Bon. Ayan, sige. Sige, Ikaw muna, sige po. Joyce. Go po, Ako go. po, ayan. Nagpapabulit pa salamat po ako kay Lord dahil nakaraos na po kami sa aming BS photoshoot nung Saturday, BS3G po. So, sobrang saya kasi natapos na namin, kompleto kami, at saka pinagpapasalamat ko din, nakasama yung husband ko nung Saturday morning, kahit may work siya nun. So, naisingit at nakahabol kaya kompleto kami. At saka, nagpapasalamat din po ako dahil nung Sunday, yan na po ang gender reveal namin dito sa bahay. At ayun po, baby boy, ayun po talaga yung pinag-prepare ng husband ko, kaya sobrang happy po kami. And salamat din po sa presence ng mga nakapunta, yung BS3G, at saka napag-pray din kami doon ni KPD. Sobrang thankful po ako sa oras, presensya, at effort ng bawat isa. And syempre, thankful din po ako sa punong abala sa kay Ate Jen, tsaka doon sa friend ko kay Clarice, sa creativity, sa lahat ng effort nila. And sobrang salamat kay Lord sa provision niya at favor niya na nairaos namin. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil, alam mo, all throughout my pregnancy, talagang pinaparamdam niya yung love, support, care, and talagang siya talaga yung tinatakbuhan ko. So, ayun po. Maraming salamat kay Lord. Wow. Thank you, thank you. 2 points. Una, yung photoshoot. Sa lahat, huwag niyong i-miss yun because as much as possible, present po tayo doon sa BS photoshoot. Coordinate po tayo na kung available or hindi. Kasi like present ka sa mga chronicles natin and meron kang basta magandang photoshoot talaga, remembrance and all. Pangalawa, we are excited sa baby boy mo, sis. And sa lahat ng involved sa celebration na yon, praise the Lord talaga. I'm sure na naramdaman mo yung presence ni Lord, na lahat ay happy, lahat ay excited na makapiling, makita si Baby Boo soon. Okay? Kaya ngayon, chill ka lang, bawal may stress, and good vibes lang always. Sino pa po? Last one. Akalain ninyo ang dami palang nangyari, Diyos ko. Yung isa major ha, hindi yun minor. Itong pangalawa is major din na event. Kaya yung iba dyan, yung I'm sure mga akala nyo lang maliit or alam mo yung kuan, pero it will have a great impact sa buhay ninyo. And testimony po talaga yon na masaya kaming nalaman yon at saka narinig yung mga testimony ninyo, na we really believe na God is good. Sa lahat ng mga plano natin, sa lahat ng mga kuha natin, nandyan siya always. Last one po, last one. Konti na lang, yung konting kuha na lang. Kasi yung dalawa, major na yon. Ito, yung simpleng kuha na lang siguro. Sino po dyan? Kaya Bon, kami na po. Okay. Sige, Madrid ito. family. Nagpapasalamat kami kasi dun sa pinagpe-pray po natin na baby. Nakalabas na ICU na Dred. Opo. Nakalabas na po siya ng ICU. Okay na yung baby nung kasamaan ni Dred sa work. And salamat din dun sa binigay ng Lord na time sa amin ni Diana. Even though may masama yung pakiramdam niya, kaya 2 days na siya nakapahinga. Nakapagpahinga po. Pero at least nagkaroon din kami ng time kasi medyo napagod din kami nung Saturday. Sunday yon. So yon, salamat sa Lord sa patuloy na binibigay niya na oras at saka yung kagalingan dun sa baby na pinag-pray natin, answered prayer tayo na nakalabas na siya ng ICU. Yun lamang po, sa Lord lang ipapunit pasasalamat. Wow. Grabe. Nasa shock ako sa mga Thanksgiving ninyo. Baby, ICU, nakalabas na. It's like a major events talaga. Buhay ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya let's pray. Let's
let's pray always. You know, let's I mean, God is present always. Napakaganda ng mga testimony ninyo and we are nabi-blessed kami nun. Kaya sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-share, I'm sure marami kayong na I mean, you thank the Lord a lot. More than binigay niya. I'm sure binigay niya more than what you deserve. Iba yung plano ng Panginoon na iba. Okay. Thank you po. Thank you po sa lahat. Next po, let's proceed to our prayer, corporate prayer. Okay. Let us proceed sa ating prayer focus. I encourage everyone to unmute your mic and let's pray together as I mention each prayer focus. Let us pray. Pray for unity among Lord God, we truly believe that you are good and faithful all the time, and you only have the control in all the things according to your purpose and your will alone. We humbly come to your Father God in prayer as one family and church and lifting up all the prayer focus that we're about to put on your hands. Let us pray for unity among church leaders of different churches. Pray that every leader will work together in love and harmony. Pray for humility and meekness as they serve. Lord God, I pray. Lahat po ng mumuno, Lord God, bigyan po sila ng in the center of their leadership. Hindi po madaling just every day it's not pray Lord that sa lahat ng mga mumuno embrace them, encourage strengthen them, be with them always Lord God sa lahat ng mga activities na gagawin. In hands mo will touch their hands na hindi maghinto. They will not stop. They will still continue to serve you, Lord God. Please we ask this name. Amen. Pray for their protection against the work of the enemy. Pray for courage and strength that may stand firm in their faith. And pray that their heart be filled with peace and joy as they do the work that God entrusted to them. Panginoon, nilalapit namin sa iyong buhay ng bawat sandali na tinawag mo kayo na hawakan sila sa iyong mga kamay ng matagmamay ng puso kung buhay na ng puso ng Father God. Espiritu natin itagawang buhay ang mga gawain sa kanyang kalakasan. We cast out anything Ng mga kaaway, Lord God. Stay with them. Sa inyo lang po talaga, Lord God. And I pray, Lord God, na hindi po silang pabayaan, Lord God. Let us earnestly pray for every pastors and church leaders to have wisdom and spiritual guidance to lead the church to right direction. Pray for clear understanding of God's will to carry their divine purpose. Kailangan po namin ang mga nakikinig ng karunungan ng mula sa iyong bawat pagsusunod. Every pastor, bakit talaga ito naman sa kawan? Mayroong karating, mayroong aalis. But still, Lord God, may pinagin. Ikaw po kayo nang nuli ng katuparan. Ikaw po kayo mag-guide sa mga Praise the puso. Lord. Ang gusto ko po. Gusto lang kaya wala na. Ana, Lord God. And I pray, Lord God, na let them always we nag-aalas. Lord God, Lord God, sila naman. At leaders, Lord God, pastors, Lord God,
Be with them always, Lord God. Be with Kaya them. niyo po, Lord, i-align namin ang aming mga sarili, Lord, Kaya, sa posisyon na I-align mo pa sa Lord, mga puso nila. mga focus nila. Oriented to you. Yes. Fourth, pray for their family's protection, strength, and good health. Pray for their provision to all their needs. Pray for God's comfort in times of illness and hardship. I pray for their family, Lord. Lapit sa iyo, Panginoon, hindi lamang bang ang buong pamilya nila ay inaabot namin sa iyong They- kamay. Mag-ingat Possible. sa kanilang buong sambayan. Protektahan mo There's sila sa nothing impossible. The words, Lord God, is possible. Thank you, Father God, that we need to Lord shower God, being out, pour out your blessing in their family. can you give Lahat them ng good kanilang future? pangangailangan ay Salamat dahil patuloy alam Right. namin, Ikaw po, Panginoon. Lord God, lahat ng kailangan nila, ay patuloy, Lord, hindi na ko siya mag-aari ang Lord God, mo, naranasan. hindi Sabi siya, po, paano po kayo ang mga I pray for gumawa sa buhay ng bawat Amin isa, ang pamilya lalong-lalo sa na sa aming pagsubok pamilya. ano sa ayaw sa pagsisigil po kami, sa Lord. inyo sa mga Turuan maging na mga sundin, maging Lord, maging ang iyong kaayon kayo mga ikaw pa Jesus ang na hindi maging lakas sa kanilang And buong sa for buhay this time, Lord, na kami Huwag po ay kaya naranasan mga yung mga pagsubok, Ama. Naranas kami, Lord, na karumian or maging kasakitan naman. Alam po namin na meron kaming Diyos na journey matatakutan or at life. Diyos na laging nariyan at Diyos na nga po na hindi kami papapayaan. Kaya salamat, Panginoon. Okay, last, pray for the FCC pastors and leaders as we're in our transition. Pray that God will continue to guide and lead our church. Pray for wisdom and discernment to help us mentor and guide one another in a spirit of humility and respect. Panginoon Diyos sa Lord God, po sa buhay ng bawat I pray, Lord leader. God, as we are in the Patuloy transition right now. Diyos na FCC Ito mga Dubai. pastors, We pray, Panginoon, sa Dennis, Panginoon ng leadership. all Emirates, As we Lord, come na to sa ngayon, 2024, Lord, ay merong gawain Thank mo, you. Lord, leaders, na we ginagamit pray, mo ang Mga transition, Lord God. We pray, Nasa Lord, Pinas. for Luwan kung ano po ang kalooban mo. Actually, Sa nandito po yung dalawa namin, but still, sa amin, we pray, Lord God, sa amin, patuloy mo i-align sa iyong hindi sila kalooban. pabayaan, Lord God. Sometimes nangihina ng loob, pero Unikay po, manguna po yung pagmamahal nyo, ang mister. po yung Sa'yo po na pinagtitiwala mo sa amin, Panginoon. Balikan ito po yung ang inyong patuloy na guidance, ang inyong yung kayo, bawat para i-serve kayo, spread the word of God. Let your Holy Spirit be our motivation, Church, our Lord God. mission, Lord. May we Ang always work with because of magbigay your great love, because of your grace and really mercy. admire these pastors. Tulungan mo Grabe po ba yung kanilang galing po sa na-offer? inyong salita. Sacrifice. As Iba po we yung grow mga together, as we love one another, Lord, we will empower, Lord, and we will edify one another with one spirit, Lord. po yung kanilang pag-service. Yun na lang po yung pray ko. Magaan na lang po. Salamat po, Panginoon, dahil alam Ano po mabigat? namin, Pero Bless po ang plano niyo Ama, sa gawain niyo, Lord. nice for them. Parang nag-enjoy lang sila. Kasi nandiyan kayo. namin, Lord. As they lead, And Panginoon, the ang mission, kailan Lord ka God. sa Will pamilya nila. you everything in your hand, Panginoon, Patuloy niyo Pastor po Meron kami. Lord, sila we regard it Pangalanan, as patuloy niyo po kami, Lord. solutions. Naharap ka. Guide, Lord. Jeremiah, Ano Lord po God. ang Panginoon, Ikaw kapag pa sa amin, Lord. Lord, Your patuloy. word, Look Spirit, flow Sila sa matitigan sa at puso. mga provision mo, Lord, sa konti. church. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isang pinili mo tinawag mo. Problema. As we do, Lord, the task, Maraming follow, salamat. Lord, You yung pray, Lord mandate God, mo, na Lord, sa amin. But patuloy it na will ipahayag put ang pribilehyo ng gaya mo sa buhay. their stepping stone, Lord God, to serve you more. Ngayon, at mapaglingkod That's ang bawat anak yun. ng Pag-pray namin. May we pray. Amen. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Kami po ay buong nagtitiwala na napakinggan mo lahat ng aming panalangin sa gabing ito. At nawa po, Panginoon, sa inyo lamang po namin makikita ang tunay na pag-asa sa araw-araw. As we declare your greatness in our midst, Panginoon, walang mahirap at imposible sa iyo. Kayo po ang patuloy na magbalik, magpuno
ng mga pangangailangan ng bawat isa at iparamdam niyo po sa bawat isa ang iyong pagyakap at iyong presensya. We entrust to you our prayers, Father God, as you only have the power to make a way for our answers na naayon sa kalooban mo, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Let's proceed po sa ating scripture reading. In reverence of the scripture reading, please open your Bible in the book of John, chapter 15, verse 26. While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Praise be to God for the reading of His words. Let us welcome po Pastor Dennis Rodriguez for the proclamation of God's word. Ayun, nakala ko sabihin na naman ni Juan Pastor Dennis Gutierrez. Sabi ni, nag-chat si Chano. Sabi niya, Gutierrez ka na ba, kuya? Gutierrez naman po ako, pero middle name yon. Malakas na po ba yung aking audio or mahina pa din? Okay na po ba? Or mahina? Ayan, okay na daw. Siguro kanina medyo nahinaan ko lang yung boses ko kaya hindi masyadong malakas. Magandang Mahina po, Pas. At mahina. Kailangan ko na yata talagang magpalit ng laptop Kung may ilalakas pa, Sige, isasagad ko na yung volume. Ayan, oo, okay na. yun. Okay na ba or lalapit ako sa laptop? So, nawa this time is okay na. So, muli magandang gabi po sa ating lahat. Nakagalak po na makita ang bawat isa na tayo ay patuloy na alam mo yon, nagbibigay ng panahon ng ating oras para alam mo yon na patuloy na maipaglingkod natin yung buhay natin sa Lord. At salamat sa Panginoon sa lahat ng mga testimonies na patuloy na ginagawa sa bawat isa sa atin. Alam ko yung iba sa atin, marami pang mga gusto ipagpasalamat pero wala nang time, limited yung time, pero still, God is good. Amen? Amen po ba? Ayan. So sa lahat po na kaya magbukas ng camera, kung kayo naman po ay free, pakibukas nyo po yung mga camera para makita kayo ng ating mga kapatid. Ma-encourage sila sa mga sa inyong mga pagmumuka. Okay, sa gabi pong ito ay share ko muna po yung aking screen bago tayo magtuloy-tuloy. Clock po, ongoing. Ayan, nakikita nyo na po ba yung kulay white na screen? Kita na, Bon? Ikaw lang nakikita ko, Bon. Ayan, so sa gabi pong ito, yung binasa po ng ating kapatid ay sa John chapter 15 verses 2. Actually, it's 2b. So 2b. So yung half no verse. Blank na white lang. Oh, Yes, yes. Ganyan talaga yan? Okay, sige. Okay. Tama lang yan. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is ang title ng ating sermon for tonight is Fructiferous. Sino na po yung nakarinig ng salitang fructiferous before? Or kagaya ko, first time nilang narinig or na-encounter yung salita na to. Actually, nung sinend ko to kay Agnes, ang reply niya sa akin, sige po, i-google ko muna. Kasi first time ko lang din na-encounter tong word na to. Pero, ayun nga, malalaman natin later on, ano ba yung sinasabi dun sa word na fructiferous? So, bakit ba ito yung ating pag-uusapan ngayong gabi? Okay, so kagaya ng binasa natin kanina sa scripture, sabi dun sa John 15 verse 2, sama na natin yung buong verse para mas mainawaan natin. Sabi dito, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. So tayo po ay manalangin saglit. Lord God, we thank you for this time. We thank you for this another night, Panginoon, na pinagkaloob mo sa buong FCC Dubai family para magkasama-sama, Lord God, sa pananalangin at pakinig ng iyong salita. Dalayan po namin yung pagsama at paggabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Open our hearts and our minds, Panginoon, as we listen to your words. Dalayan ko po na malayang makilos ang iyong salita sa bawat isa, Panginoon, at patuloy na hindi lang namin ito mapapakinggan, kundi, Lord, ito po ay matatanim sa matabang lupa, Lord God. Give us the wisdom and knowledge, Panginoon, nang sa ganoon mag-grasp namin, Panginoon, yung mensahe mo sa bawat isa sa amin sa gabing ito, Lord God. We entrust to you the rest of the night, the rest of our fellowship, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, yun na.
Alam ko maraming beses na nating nadaanan yung John chapter 15 tungkol sa, sabi nga dun sa title ng chapter, The Vine and the Branches. Diba? Maraming beses na, kumbaga hindi ito yung first time. Pero nakakatuwa kasi ako, first time kong parang nagkaroon na ibang focus doon sa verse na to. Kumbaga parang na-share ko na to last year I think sa John din, nandun ko sa Remain, yung title, parang connected. Pero this time, iba naman yung perspective na pinakita sa akin ng Panginoon na parang nakaka-relate din ako kasi ito yung parang dinidel ko rin sa sarili ko sa mga nakaraang linggo. So sabi dyan, yung verse 2b, while every branch that does bear fruit, he prunes. Anong ibig sabihin nun? Kung parang nagbe-bear na pala ng fruit yung branch na yun, pero bakit pa kailangan i-prune? So ano yung dahilan? Kumbaga ano yung proseso na nakapaloob doon? So sabi dito, pruning or yung salitang prune na nabasa natin kanina, ito yung definition. Sabi dyan, trim by cutting away dead or overgrown branches or stems. Sabihin, di ba, sino rito yung mga plantito at plantita? So marahil familiar kayo dun sa pruning or yung pagpuprune kasi hindi lang siya sa mga puno, sa fruit bearing trees, pati sa mga halaman din, ganun din. Sabi rito, sa pangalawang definition, to reduce the extent of something by removing superfluous or unwanted parts. Ibig sabihin, nagre-reduce tayo ng something mula doon sa isang puno or mula doon sa isang halaman. Ano yung nire-remove natin? Yung mga superfluous or unwanted parts. So, word for the day, next word is superfluous. So, pag sinabi daw superfluous, ito yung mga unproductive, unnecessary, or excess parts. Na kahit tanggalin mo sila mula doon sa puno o sa halaman, is okay lang. Kumbaga, parang hindi naman siya masyadong kailangan. Kumbaga, hindi siya makaka-apekto kahit natanggalin natin. So, di ba, nakikita naman natin yan, example, maganda example na dito sa Dubai, kung paano nila maintain yung mga halaman at yung mga puno. Di ba, sino na rito yung nakakita ng pag-maintain ng mga halaman at puno dito sa atin, sa Dubai? Di ba, sa mga tabi ng kalsada, di ba, nakikita natin na ititrim talaga sila. Makikita ko dito sa Riga, ang ganda sana kasi malago yung puno, so, lalo na pag summer, so nakakapag-create siya ng lilim, pero darating yung time na kailangan nilang putulin. So, makikita mo na lang yung puno, na-reduce na siya sa napaka liit na part na, kumbaga parang nawala na yung lilim. Bakit? Kasi nga may purpose pala. May purpose yung ginagawa nilang yon na pagka-cut away ng mga branches or ng mga stem or pagre-reduce. At sa mga nakita kong synonyms ng salitang prune or pruning, ito yung 4 sa mga napili ko. Sabi dito, decrease. Pruning daw is parang minimizing. Prune is to eliminate and to get rid of. So yung 4 na salita na yan, yun yung mga ikutan natin later on. So, dahil sa nakita na natin kung ano yung sabihin ng pruning, na sabi nga doon sa John 15 verse 2 yung ating key verse, na sabi niyan, di ba, while every branch that does bear fruit, he prunes. Kahit na namumunga na, still, kailangan pa rin dumaan sa proseso ng pruning. So, ano naman yung sinabi doon sa other half? So, sabi dito, so that it will be even more fruitful. Di ba? Fruitful na nga, meron pang more sa unahan. So, more fruitful. Sabihin, yung palang proseso ng pagpuprune, yung pagtitrim, pagka-cut away, pagre-reduce, pagre-remove ng mga parts ng isang puno or ng isang halaman is, ang purpose pala nun is to encourage growth or to be even more fruitful. Para yung puno na yon na talagang malago na at healthy na is para mas lalo pa siyang lumago, 'di ba? Yung puno na yon na namumunga na is para mas lalo pa siyang maging mabunga. 'Di ba? Kung titingnan natin, parang kailangan ba? Ang ganda na kasi ng itsura ng puno, kailangan pa bang bawasan? Pero sabi nga, ito yung tinuturo sa atin din ng Bible, parang ito yung nakita nating principle na applicable sa maraming bagay, na hindi lang parang kung titingnan natin, hindi lang siya nangyayari sa puno. Kung later on, makita natin yung relation natin dun sa verse na yon. At to clarify lang or to remind us, yung nagsasalita dito ay sino? Si Jesus Christ, di ba? Kaya nga naka-read sa mga Bible natin. At sinasabi dyan na ang true vine is si Jesus Christ at yung nagpuprune is si God the Father. Okay? So, ang vine is si Jesus Christ, tayong mga branches, at yung gumagawa ng pruning is si God the Father. Kumbaga si God, siya yung gumagawa ng pruning na yon. So, ano yung sinasabi nating fruitful? Alam naman natin yung meaning ng fruitful, di ba? Producing much fruit, fertile. Pangalawa, yung mas magandang meaning or definition is producing good or helpful results, or in a way, productive.
di ba? At alam ko lahat tayo, yan yung gusto natin. Kumbaga, kung sa buhay natin or sa isang halimbawa, tanim natin, gusto natin maging fruitful yung ating pananim, di ba? Gusto natin na lumago, yumabong yung ating mga halaman. At dito na rin nagmula yung synonym ng fruitful na fructiferous. Nasabi dyan, bearing or producing fruit. So, yan ang ating word for today sa mga first time na naka-encounter kagaya ko. So, ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin is to be even more fruitful, kagaya ng sabi doon sa verse 2. So, reality check, bago tayo magpatuloy. Gusto ko lahat tayo is mag-pause. Gusto ko lahat tayo tumingin sa screen at basahin natin kung ano yung nasa screen. Kumbaga, hindi lang natin basahin, kundi kailangan i-reflect natin kung ano yung kalalagayan ng bawat isa. Sabi rito, may isang tanong, am I being fruitful now in my life? Kung kayo yung tatanungin, alam ko, hindi ko kailangan kayo na sumagot, pero kayo lang yung makakasagot niyan. It's between you and God. Diba? Wala namang ibang makakakita sa atin, sa mga buhay natin, kundi ang Lord lang. So sa tingin mo ba, kung titingnan mo yung sarili mo ngayon, are you being fruitful when it comes to your personal life, when it comes to work, when it comes to family, when it comes to ministry? At nakakatuwa kasi mostly lahat ng nandito ngayon is mga leaders ng church, members ng board. So talagang ito nga yung time para marinig natin itong mga bagay na to galing sa Lord. So kayo, bilang leader ng church, bilang members ng board, bilang mga leaders ng BS, ng mga ministry, kung i-check niyo yung inyong mga ginagawa para sa Panginoon, sa tingin niyo ba you are being fruitful enough? Di ba? So yan yung gusto kong pagtuunan natin ng pansin ngayong gabi. At alam ko ito yung gustong marinig ng Panginoon o iparinig sa atin ng Panginoon. Lalo tigit, di ba, kagaya ng prayer natin kanina para sa church, we are in a process of transition. Alam naman natin yung pangyayari sa church natin. So we are moving on sa isang bagong season ng FCC Dubai. So kailangan nating kumbaga parang i-check yung ating mga sarili, lalo na bilang leaders, bilang members ng church, na magkaroon tayo ng parang contribution natin palagi. Na kumbaga parang hindi lang tayo yung taga-simba tapos uwi. Diba? Sabi nila Zimbabwe daw, simba tapos uwi. Pero nakakatuwa kasi mostly lahat ng nandito sa Zoom meeting na to is hindi simba uwi. Kundi talagang meron silang ginagawa para sa Panginoon. So, sagutin niyo yung mga tanong na yan at nawa yan yung ipag-reflect ninyo mamaya bago matulog. And sabi sa 1 Corinthians 15 verse 58, ano ba yung dahilan? Ba't natin pinag-uusapan yung pagiging fruitful, pagiging fructiferous? Kumbaga, ano ba yung reason ba't kailangan natin maging productive? Kailangan natin magbunga doon sa mga ginagawa natin, hindi lang sa work, sa family, sa ministry. Kasi sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, anong yung challenge sa atin dyan ni Paul? Sa mga taga-Korinto, in-address niya, sabi dyan, di ba, always give yourselves fully to the work of the Lord. Hindi sinabi dyan ni Paul na give yourselves when you have time. Give yourselves half of your time, half of your life. Pero ang encouragement niya, ang challenge niya sa mga brothers and sisters nung time na yon is give yourselves fully to the work of the Lord. Nandun ka na lang din, naglilingkod ka na lang din sa Panginoon. Bakit hindi mo pa itodo? Bakit hindi mo siya pa gawing 100% na kung ano yung mga kaya mong ibigay mo? Knowing that, di ba, sabi nung karugtong ng verse, our labor is never in vain in the Lord. Di ba, lahat ng mga ginagawa natin, ma-recognize man niya o hindi, never yan magiging in vain sa Panginoon. So why not give yourselves fully? Diba? Naglilingkod ka na, yes, kapatid, napakaganda niya, napakaganda ng ginagawa mo. Na binibigay mo yung time mo, si Bo, nag-presider, yung mga nagpa-awit kanina, yung involved sa multimedia, at lahat pa ng mga workers ng church. Napakagandang bagay yan, kapatid. Pero ang challenge ko sa bawat isa sa atin, why not give it more? Diba? Mas maging more fruitful pa tayo. Mas itaas pa natin yung paglilingkod na ginagawa natin. Kasi hindi naman natin ginagawa yun para kay Pastor Edman, o kung kanino man sa atin, mga leaders natin, o para kay Pastor Benji, ginagawa natin to para sa isang master natin. Diba? Siya lang naman yung nag-iisang boss natin, diba? Ang Panginoon. So why not give it full? At to be ordered to be fruitful sa mga buhay natin, sa paglilingkod natin, sa bawat areas ng buhay natin, marami tayong mga bagay na kailangan nating i-get rid of. Na kailangan nating i-remove, kailangan nating tanggalin. Ano yung mga examples niyan, diba? Sa isang halaman, sa isang halimbawa, sa isang mga pananim, kailangan tanggalin mo yung mga damo. Di ba? Kasi yan yung umaagaw ng nutrients na para sana doon sa itinanim mo, for example, corn or rice. Di ba? Pag hindi mo tinanggal yung mga weeds,
Imbis na mag-grow fully yung crop mo, hindi. Kumbaga nahihinder. Ano pa? Sa atin naman, ano yung mga kailangan natin i-get rid of so that maging fruitful tayo sa buhay or sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yung mga bad habits or yung mga not so good habits na hindi naman nakakatulong doon sa growth natin. Yung mga unproductive things na hanggang ngayon ginagawa pa rin natin na pwede naman nating tanggalin. Na pag tinanggal naman natin is mas maganda pa yung magiging effect. So ang second question is, reflection question, is what should I remove now in my life? So kanina, am I being productive? Siguro yung iba sasabihin, oo nga, no? Parang kulang pa siguro yung ginagawa ko. I can be more. Kumbaga kung magde-decide tayo. So ngayon, para in order for us to be more productive or to be more fruitful sa ginagawa natin sa bawat areas ng buhay natin, meron tayong mga kailangan tanggalin. At sa tingin natin, ano yung mga dapat nating tanggalin? Na sa tingin natin is ano siya, parang importante siya para magpatuloy kung ano yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Kasi sabi rito, di ba, these things hinders our growth and delays what God should be doing in us now. Di ba? Hangga't hindi natin i-remove yung mga bagay nating na nasa sa atin na kailangan naman natin talagang tanggalin, matagal nang sinasabi sa atin ng Panginoon na tanggalin, i-remove, i-let go. Sabi niya, di ba, na-hinder yung growth natin, at not only that, nade-delay pa yung kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kumbaga, imbis na in 1 year time, ito na yung nangyari sa'yo at ito na yung ginawaan ng Diyos sa buhay mo, na-hinder siya kasi nga, meron tayong hindi nagagawa sa part natin. Kasi ang Panginoon laging ready to bless us. Di ba? Laging ready na ibuhos sa atin yung kanyang grasya at yung kanyang habag, di ba? Pero still, dahil nga nahihinder, meron tayong mga hindi natatanggal na mga not so good habits at napipili natin minsan maging unproductive, is yun ang nangyayari. Ako, ito yung pinapakita sa akin ng Lord. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, last 2 weeks, ito yung mga naisip ko. At nakakatuwa rin kasi nataon ngayong message na to para sa araw na to, ito yung binigay ng Panginoon. Nare-realize ko, kumbaga parang sabi ko, Lord, parang meron akong kailangang gawin. Parang meron akong step na kailangang i-edit ko yung routine ko sa bawat araw. Yes, agree ako na napapagod tayo sa work. Tama ba? Na pag uwi natin galing sa bahay, gusto natin na mag-rest na lang, di ba? Mag-relax. Ako ganyan, pag uwi ko sa bahay, kakain, nandyan yung YouTube ko or manonood ako, habang nagpapahinga, hanggang sa makakatulog na ako. So yun yung rest ko. Bakit? Sinasabi ko na okay lang yan kasi napagod naman ako the whole day. Pero sabi ko nga, nung tinitingnan ko yung bawat araw, sabi ko nga, parang wala akong na-accomplish na something else. Na sabi ko dapat meron ako mga bagay na paglaanan ng oras pero hindi ko na paglalaan ng oras kasi nga na-occupy nung ibang bagay, 'di ba? So sabi ko kailangan kong i-edit out yung mga ginagawa ko sa bawat araw para maisingit ko kung ano talaga yung gustong ipagawa ng Panginoon para sa akin. Kasi marami kang dapat kagaya sa bawat isa sa atin, marami tayong kailangan gawin for the ministry, 'di ba? Kailangan nating mag-aral, diba? So lahat ng yon kailangan natin siyang maipasok doon sa routine natin. So paano mo maipapasok kung fully loaded na yung schedule mo sa bawat araw? So yun na nga, kailangan nating i-remove yung sa tingin natin na hindi naman siya productive, hindi siya kailangan at hindi siya parang ano mo yan, hindi siya dapat nandun sa routine natin sa bawat araw. At sino yung makakagawa niyan? Tayo lang. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo, tanggalin mo yan, yung ginagawa mo yan, mali yan. Hindi. Ang Lord lang yung mag-i-impress niyan sa mga puso nyo kung ano yung mga kailangan tanggalin. Bakit natin pinag-uusapan? Kasi nga gusto natin, di ba, maibigay yung full na service natin para sa Panginoon. Diyan ka na di ba? Binigyan na tayo ng opportunity ng Lord. It's now or never. Kumbaga, i-grab na natin. Kasi hindi natin alam kung kailan yung buhay, hanggang saan yung buhay. So, maigi na dun sa ginawa natin, na ibigay natin yung best natin. Agree po ba yung bawat isa? Pero may isang parang babala doon sa unang part ng verse 2. Sabi diyan, He cuts off. Jesus is talking about God the Father. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Kasi nga, hanggat hindi mo nire-remove yung mga bagay na dapat mong tanggalin sa buhay mo, may hinder yung growth mo. So, ibig sabihin, imbis na nagbubunga ka, ano nangyayari? Diba? Nade-delay yung growth at hindi ka nagiging fruitful. Diba? So, anong mangyayari pag hindi tayo naging fruitful? Sabi rito, He cuts off. Tinatanggal ng Panginoon yung bawat branch na hindi naman nagbe-bear ng fruit. Bakit? Kasi nga unnecessary. Hindi kailangan. Walang silbi. Diba?
masakit yung salita walang silbi, pero yun naman talaga siya, di ba? Kasi sabi nga dyan, that bears no fruit. Di ba? Yun yung isang bagay na kailangan nating i-remind sa mga sarili natin. Yes, kailangan natin siyang, marami tayong kailangan gawin para ma-meet natin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin, ma-align natin yung sarili natin, and He is reminding us na merong end doon sa mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Once na nakita ng Panginoon many times, hindi pa rin tayo nagpa-follow, nag-o-obey, ano na yung last resort? Tatanggalin niya na yung branch na yun. Okay, sige, let go na kita na kasi parang busy ka naman eh. Parang hindi mo kayang i-let go yung mga dapat na i-let go mo. So, ika-cut off niya yun. At yun yung ayaw natin na mangyari. Kaya nga pinag-aaralan natin at nire-remind tayo ng Panginoon. So, think about this. If I were to prune or if you were to prune your life now, isipin mo isa kang puno or isa kang halaman. Ano-ano yung mga bagay na kailangan mong i-minimize, i-decrease, eliminate, or to get rid of na para nang sa ganun mas maging useful ka at effective sa buhay mo ngayon. Bawat areas, sa family, personal, sa work, lalo tigit sa ministry, napaka-importante. At yun yung highlight ng pag-aaral natin. So, kung ano yung kalalagayan mo ngayon, check. Ano kaya yung mga kailangan kong i-prune? Ano kaya yung kailangan kong i-edit out? Ano kaya yung kailangan ko na medyo tanggalin? Medyo alisin to give way doon sa mas mga bagay na gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Di ba? Alam ko marami tayong kailangang i-edit out sa buhay natin. Pero yun nga, God is parang ina-impress sa atin ngayon, lalo tigit ngayon, 2023 is matatapos na. Mag-embark na naman tayo sa panibagong taon, panibagong year of service, 2024. So, mas maganda na, di ba, itong mga bagay na to is ma-remind tayo, di ba, that whether we like it or not, meron tayong kailangang i-prune sa ating mga sarili, sa ating mga buhay. Di ba? Minimize, decrease, eliminate, and get rid of. Ikaw lang yung makakasagot niyan, kapatid. Ikaw lang yung nakakita ng flow ng bawat araw mo, ng mga activities mo. So, ano ba yung mga bagay na nag-hinder sa'yo to grow at nagde-delay dun sa mga bagay na gustong gawin ng Panginoon? Bakit? Ano yung sabi sa John 3 verse 30? He must become greater and I must become less. It's not about us, di ba? Hindi ito tungkol sa mga comfort natin, sa kung ano yung mga pabor para sa atin. Pero sabi nga, ang salita ng Panginoon sa John, He must become greater. Diba? All the more na pinag-iisipan natin na kung paano tayo makakapag-contribute sa gawain ng Panginoon, sa ubasan ng Lord, sa ministry ng Lord, is mas lalo tayong lumiliit, diba? Yung mga plans natin, na dati ang laki-laki para sa atin, parang nagiging siya, na-edit out, mas lumiliit. Kasi nga, mas naunawaan natin na mas importante yung plano ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya nga sabi rito, less is more. Diba? Many times naririnig natin yan, less is more. In our thinking, we are being reduced. Kasi nga, may kailangan tanggalin, may kailangan i-trim, may kailangan bawasan, may kailangan i-minimize. Because He is trimming parts of us. Diba? Kagaya sa isang puno, nanghinayang ako, bakit kailangan putulin? Ang ganda kasi malilim. So, bakit kailangan bawasan na napakaliit na lang ng puno? Parang yun na lang pinakapuno yung natira na wala yung mga malayabong na dahon. Pero sabi nga rito, yun yung iniisip natin, that we are being reduced. Kasi ano ba naman to si pastor, bakit kailangan kong edit out yung routine ko? Okay naman ako. Diba? So, sabi dyan, but actually, we are gaining more in the process. Diba? Sabi nga kanina doon sa definition ng pruning, it promotes growth. Diba? The more na pinuprune natin yung sarili natin, the more na pinuprune tayo ng Panginoon, lumiliit tayo, yes, kasi nababawasan yung parte natin. Pero sabi nga, in the end, actually, we are gaining more in the process. Kasi as He prune us, we are growing to be more fruitful. Diba? Kung dati yung bunga mo, 5 lang, ngayon mas dadami kasi mas namomold ka ng Panginoon kung ano yung dapat para sa'yo, kung ano yung design niya para sa'yo, kung ano yung purpose niya para sa'yo. Kumaga, parang minsan makikita natin na negative yung idea ng pruning, pero sabi nga, kailangan nating i-trust yung proseso. Diba? That in the end, we will gain more and we will be more fruitful. Kaya nga sabi sa John 15 verse 4, diba? Sabi dyan, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kaya nga ayaw natin mangyari yung kanina, diba? Sa 15 verse 2 na ika-cut off tayo.
from the branch kasi hindi tayo nagbe-bear fruit. 'Di ba? Kaya nga ang kailangan natin gawin is manatili tayo. Kung gawin natin lahat ng kaya natin, ng lahat ng sa abot ng ating makakaya to remain in the vine. Kasi nga apart from the Lord, wala naman tayo, hindi tayo makakapagbunga, 'di ba? Kasi bakit? Wala tayo doon sa source eh. Ang source natin ay Panginoon. So kung nananatili tayo doon sa source, we can expect that we will bear fruit whether we like it or not. Kahit na sino pa man ang pumigil niyan. At sabi rito, life goals, syempre, ang bawat isa sa atin, ito yung goal natin. At di ba sa mga prayers natin, ako sa bakasyon, pag magpipray ako about my vacation, ang prayer ko lagi is maging productive at maging fruitful yung aking bakasyon, di ba? Kaya rin ba ganun yung nagiging prayer nyo? So, sa atin din, sa buhay natin ngayon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang prayer natin is magkaroon tayo ng fructiferous life for the Lord, di ba? Sabi rito, as long as we're connected to the vine, which is Jesus, yun yung unang requirement, and we allow God, pangalawa, to work in us. So, una, connected. Pangalawa is we allow God to work in us. Ano yung mga bagay natin gawin? Obeying Him, and making every effort to honor Him and to live a life worthy of Him. Yun yung mga bagay natin dapat gawin as we allow God to work in us. We can be sure that He will allow us to grow and be changed from glory to glory. Diba? Yun lang yung sikreto sa buhay. Diba? Lalo na sa mga leaders. Kung gusto natin na mas mag-grow pa tayo sa Panginoon at patuloy tayong gamitin pa mightily, maging blessing tayo sa mga kapatid natin, is ito lang, manatiling connected sa vine kay Jesus Christ. Make sure natin na yung connection natin is palaging malinaw, and we allow God to work in us. Yun yung pangalawang napaka-importante, kasi once na hindi mo i-allow ang Panginoon na mag-work sa'yo, baliwala din. Diba? Hindi rin siya magpo-flourish. Kaya nga, diba, kailangan ng cooperation with the Lord. Kailangan ng obedience. Kailangan natin talaga mag-effort to live for the Lord. Diba? Kaya nga, meron kailangan tanggalin eh. Diba? Kasi kung hahayaan lang natin yung mga bagay na yon is parang, sige na lang, ano naman, okay naman eh. Nakakasimba naman ako, nakaka-attend naman ako every week. Okay na yon. Pero diba, sabi ng Panginoon, sinasabi ni Paul doon sa Corinthians, diba? Ni-encourage siya tayo to give more para sa Panginoon. Not for us. Diba? Kundi para sa Lord. Bakit? Kasi sobra-sobra yung blessing, kapatid, na nararanasan natin. Diba? More than what we deserve, sabi nga ni Bon kanina. So, ang balik natin sa Panginoon is yung ipaglingkod natin yung buhay natin sa Lord. Naalala ko nung nag-uusap kami ni Pastor Francis sa chat, siguro parang last year yata yun, na sabi ko sa kanya na malaki kang blessing sa amin, sa akin, ganyan. So, sabi niya, ito lang kasi yung paraan ko para ibalik sa Panginoon yung lahat ng, kumaga parang kulang pa yung buhay ko para ibalik para sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa akin at sa family. So, di ba? Napakalalim ng hugot na yon. Na dahil sa mga na-experience mo sa Panginoon is parang naisip mo na kulang pa yung buhay mo. So, dapat umabot tayo dun sa ganung thinking. Kaya nga sabi ng John 15 verse 8, "This is to my Father's glory that you bear much fruit." Bakit? Showing yourselves to be my disciple. Hindi lang kailangan na nakilala mo ang Panginoon na tapos na doon, okay na yon. Diba? Anong gustong mangyari ng Panginoon? Kailangan magbunga. Kailangan ma-share mo yan sa kapatid mo, sa family mo. Kung ano yung nararanasan mo sa Panginoon, kailangan maranasan yan ng mga tao sa paligid mo. And showing this, or showing ourselves to be the disciples of the Lord. Bakit? Kasi nga nagbubunga, nagiging blessing. Ang sarap makasama ni bro, nakaka-bless kasi nakaka-encourage siya, positive, di ba? Hindi ka makakarinig ng mga negative things. So, di ba? Gusto natin na ganun yung maging testimony natin sa buhay. So, ang challenge ngayong gabi, mga kapatid, sa mga realizations na narinig natin, na pag-evaluate kanina sa pasimula, ito, sabi nga dito, challenge, level up. 2023, last month na, next month, December. We are on the last 2 weeks of November. So, 2024 is coming, at sabi ko nga kanina, nabanggit din sa prayer, we are in a process of transition. So, ang challenge ko sa mga bagong leaders na mag-embark sa bagong ministry, so, be fructiferous for the Lord, diba? Not for anyone, not for the elders, not for the pastor, but for the Lord. This is a decision only you can make, diba? Yung pagiging, yung idea natin o yung desire natin to be fruitful at to give fully ourselves to the Lord, ikaw lang naman pwede mag-decide niyan eh. Eto,
Ginagamit ng Panginoon yung mensahe niya to challenge us and to remind us. Pero still, ikaw lang yung magde-decide niyan. Yan nga yung hindi inalis ng Lord sa atin yung free will. That's why ikaw lang yung pwede mag-decide ng mga bagay na to. Choose to let go of the things that are holding us back to fully experience our potentials before the Lord. Diba? Bitawan natin kung ano yung pinapabitawan sa atin ng Panginoon. Kasi hanggat hawak-hawak natin siya sa atin, hindi natin tuloy mag-grab kung ano yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi naka-close nakakapit tayo ng mahigpit dun sa bagay na hindi naman pinapakapitan sa atin. Pero once na we let go, open yung hands natin, so ngayon, freely nating pwedeng i-receive kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Kailangan kasi natin ma-experience Yes, naglilingkod ka na, okay na yan, good na yan, talagang ginagalingan mo para sa Panginoon, pero meron pang igagaling yan, kapatid. Kumbaga, meron pang i-level up yan. Kahit a step, half step is still an improvement. Kumbaga, parang ano pa rin yun, growth pa rin yun. And lastly, God deserves the best and only the best from us. Yun yung pinaka-importante. Sige, siguro yung boss mo, kahit na medyo half-half lang ibigay mo sa kanya, pero iba yung Panginoon. Siya yung nagbigay sa'yo ng buhay. Siya yung gumising sa'yo kaninang umaga at nagsusustain sa'yo. Hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. So, sabi ko nga, di ba yung na-share ko na sinare sa akin napag-usapan naman ni KPF is, ito lang yung bagay na maaari nating ibalik para sa Panginoon. He deserves our best. Amen? And only the best from us. Kaya nga ang challenge for tonight, reminder, lalo na para sa mga leaders natin, is be fructiferous, be fruitful for the Lord. Kumbaga, i-allow natin na fully natin na maibigay yung paglilingkod natin sa Panginoon. So, yun lamang po. Magandang gabi sa ating lahat. Doon ako tayo sa pananalangin. Let us pray. Lord God, we thank you for tonight, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa reminder mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord, na maraming mga bagay, Lord, na idinidil ka po sa amin personally, individually, Lord God. At ikaw lamang po yung nakakabatid ng aming mga buhay before you, Lord God. We pray na patuloy ka pong mangusap. Dalayan po namin na gamitin mo yung mga salita mo, Lord God, na patuloy na i-remind kami, Panginoon, kung ano po yung nais mo for us, Lord God. Na alam namin, Panginoon, Lord God, na marami ka pang bagay na gusto ma-accomplish sa aming mga buhay. And help us, Lord, na malakaran namin palagi yung kalooban mo, ma-align kami palagi sa kung ano yung nais mo para sa bawat isa po sa amin, Panginoon. We thank you for your word, Panginoon, tonight. At dalayan po namin na hindi lang namin ito narinig, Panginoon, kundi, Lord, patuloy na nawa ito po itong mimo sa aming mga puso, Panginoon, at patuloy, Lord, na magkaroon ito ng dalayan po namin na patuloy na maging buhay ito sa aming mga puso at sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, bless mo po, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon, na naririto, Lord God, na patuloy na as we embark, Panginoon, sa panibagong taon, few days from now, Panginoon, ilang months na lang yung natitira, Panginoon, dalayan po namin yung patuloy mong pagsama, dalayan po namin na, Lord, gamitin mo kami mightily, Lord God, at Lord, we pray na sa aming mga buhay, ikaw lamang yung mapapurihan palagi, ikaw lamang yung mataas, Lord God. At in-entrust namin sa iyo ang mga gawain, Panginoon, ng FCC Dubai, Panginoon, from this day onwards, Panginoon, mga bagay na gagawin namin, Panginoon, Lord God, yung mga transition, Panginoon, ng bagong leadership for 2024, Panginoon, in-entrust namin sa iyo, Lord God, gabayan mo po at samahan ng aming mga leaders, Panginoon, Lord God. Salamat muli sa gabing ito, Lord God. We entrust to you, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna at sumama, Panginoon. Continue to bless us, Lord God. At sa pagtataas po ng ating mga kamay, itaas din po natin yung ating mga puso sa Panginoon na patuloy siya ang hayaan natin na kumilos at hayaan natin na siya lamang yung manguna at siya lamang yung maranasan natin. Tanggapin po natin ang benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Let's stay for our breakout room. At patuloy po tayo magpanalanginan. God bless po sa ating lahat.